How did your fellow SN leaders react to your farewell message? Parang nakakahirap, parang yung honest observation, parang dami talaga parang huminto nakikinig. Siguro yung sama pa kay Prime Minister Najib, no? Yung unexpected. Also, pati mo parang, alam naman nila, yung constitution natin, baba ng term, o hindi ako re-election. Alam, sabay-sabay na kami nung in-announce ng Lao PDR na may election din sila next year. So, second semester na yung host. Pero kasi, at saka actually, akala ko pinasabi ko na. Kasi parang dito, bawasan na intervention. Sabi ko, pwede bang last session na natin dito na ako magpaalam formally sa inyo lahat. So, I really felt very nice. Well, number one, very attentive lahat. After that, di ba lahat nag-flashback, nag-umpisa kayo nagkita, nasa ba yung relasyon, nag-umpisa kayo, nasa na yung relasyon ngayon, patapos na kayo. So, yung, I admit na, you're going to a new phase in your life. Like anything else, no? You're filled with memories of what has transpired. You're proud of the accomplishments also. And maski pa paano meron na rin nandito na tayo sa end. So, si Prime Minister Lee Hsien Loong said, para yung friendship ang in-emphasize rin niya. Alam mo pati si Tenzin, President of Myanmar. So, he's also stepping down by March yata. So, biniro ko sa kanyang, we're both about to leave our position. Alam mo na, nakangiti rin siya. Hindi naman yung parang loko, down na down. So, in a sense, no, I really got to know a lot of them. I really got to work with them on so many complex issues. It's really para a growth experience. Yung portion of speech, I really felt that na pagdating mo doon, yung ngayon, no, na talagang sanay ka na pag nag-uusap kayo, tingnan mo rin yung pananaw niya. Or doon magbula. Talagang, at yun ang susi para magkaunawa kayo talaga. Tapos doon kayo nakakaabot ng pwedeng pagsamahan. At hindi na nyo pinoproblema yung hindi naman pwedeng mangyari. No? So, tandaan nyo, iba-ibang political system, maski kung pareho yung democracy, meron pa rin specific na nuances, iba concerns, iba mga limitations, iba mga possibilities. Tapos ang sistema nga na ASEAN, consensus. So, talagang feel natin. Nung nasa in a previous, gano'n na lang, parang hindi ko naman laitin yung ating usap. Yung issue natin sa South China, hindi magkasundo doon, walang communicate for the first time. Tapos ngayon, ang dami nagsasalita. Perhaps not to the same degree as us, some a lesser degree, some a higher degree. But everybody was conscious that there really is an issue dito sa land reclamation. And we're pushing, including China in fairness, had to public state, everybody was publicly stating, let us come up with a code of conduct at the soonest possible time, including China, reiterated that call. Sir, you were applauded daw po ba? And how did you feel? And are you happy with the support you got from them in general? Yes, especially at this point in time, towards the last. Ano may papaliwanag yun, no? Ulit, kailangan ko isentro kasi yung ASEAN Consensus Building. Kailangan magkasundo lahat. Pag may isang kumontra, hindi matutuloy ko ano may mungkahi. So, papasok ko dyan, ang nakilala ko lang sa lahat ng kapwa kong leader si Sultan Bolkiah, dahil kaibigan siya ng nanay ko, panahon ng nanay ko. Hindi ko naman masasabi nakausap ko siya noon nagtrabaho kami noon. Nakilala ko lang. Si Hun Sen nga, di ba? Nag-aaral pa ako parating laman ng mga media sa lahat na nangyari sa Cambodia. Gano'n ko ba sila kakilala? Parang in short, hindi ko sila gano'ng kakilala, hindi rin ako gano'ng kakilala. Tapos hindi naman pare-pareho sitwasyon ng mga bansa natin. Merong kailangan, may consideration sa China, merong kasinlaya natin. So, yung iba-ibang political system, iba-ibang limitations, iba-ibang capabilities, no? Pero nagkasundo.
At yun ang, talaga para sa akin yun, talaga may sense of achievement. Siguro yung reverse yan, maliban sa South China Sea. Tingnan niyo pag meron tayong sakuna, Haiyan in particular, umabot mo ng 2 araw bago nagsalita Indonesia na ito, tulong namin bibigay sa inyo. Baka isang araw kalahati lang, dumarating na yung aeroplano ng Singapore. Parang lahat, mayaman, hindi kasi yaman, nakiambag at dumamay. Na sa totoo lang, wala nang tawagan na makikiusap ako sa kanila. Bago ako makiusap, nandiyan na yung tulong. At hindi lang sa Yolanda. Yung bago nun, yung pagkatapos nun, damay-damay. Para pag isa sa atin, nagkaroon ng sakuna, tayong lahat, tapos magdamay tayo. Yung una natin aasahan ito kasi yan. Sir, last na lang po. Do you expect your successor to continue your advocacies dito po sa ASEAN, and also do you expect him or her to learn lessons from the APEC summit when we host the ASEAN summit in 2017? Will they continue my advocacy? Siyempre, the world is evolving and changing. Baka naman by that time, resolve na yung South China Sea issue. Baka naman may code of conduct na. So, hindi na kailangan ituloy yung advocacy yan. Baka naman ang challenge na yung pandemic o baka yung extremism. Siyempre, magbabago rin ko ng priority. Pero sana, hindi magbago na ito naabot natin na pangangar. Yung tingin nila sa atin, tingin natin sa kanila. Sana yun, hindi magbago na pababa. No? Baka lalo pang magtibay, lalo pang mas mabuuin tiwala sa isa't isa at lalo mapadali yung proseso ng pagkukuha ng consensus. Yung sa APEC naman, alam nyo, higit pa sa ASEAN, di ba? 21 heads of state or heads of economy. Pero tapos, lahat ng superpower na kinikilala, kung tutusin, nandito. Siyempre, may dala sila kaibigan at meron rin siguro naaakit na kalaban na minsanan nandito. Para napaka-tempting. Kumbaga sa kanilang lugar, talaga na-harden na lahat na sites. Baka sabihin, yung Pilipinas, baka may reputation tayo, hindi tayo kasing rigid ng, kunyari, ng Aleman o ng Hapon. Pero pinakita natin, we can really run it very professionally. I'm very proud of all the people involved. No? Yung kapulisan, yung nagtahi ng mga barong, yung ating performers na talagang todo bigay, yung naggumawa ng visuals na, di ba, parang yung timing nung kilos nung performer at saka nung visuals, wala ko nakitang may nauna, may na-delay. Yung naghanda ng pagkain, yung alam niyo, nung una ko pinuntahan yung arena, yung nakabalot ng itim na tele. So, una kong tinanong, hindi kaya mukhang punenaryo itong ginagawa natin ito. Tapos sabi na sa akin, sir, magtiwala kayo. May lalagay kami dyan. May impress kayo. Tingnan niyo yung furniture. Yung silya na, yung puro parang, ratan niya. Pag titignan mo, parang puro tusok naman yata mapapala ko nito. O ilan na napaupo ko doon na, komportable nito. Bali, pati yung pakikidamay na gusto ipakita yung pinakamaganda ng Pilipinas. Yung mga gumagawa nag-design, gumawa ng furniture, pinahiram lang lahat yan. Ang daming pinahiram Tingnan niyo yung PICC kung paano napaganda, bagamat, di ba? Ilang dekada na bang PICC siya? And all the other venues. At the end of the day, di ba, sinabi ko na hinarap ko yung media afterwards, talagang proud na proud ako. Bigyan mo pagkakataon yung Pilipino, talagang nagpakita ng gilas. Tsaka buong-buo. Siyempre, merong mga ilan na talagang kontra-tsempo lang. Pero yung overwhelming majority, bayan natin to, ilagay natin, pakita natin yung pinakamaganda sa bayan natin, nag-deliver. At may mga limitasyon tayo, no? Pero naagapan natin yung limitasyon na yan, nagawa natin, tungkulin natin. Sir, napag-usapan na po yung APEC. What were the results of your talk with Premier Lee in ASEAN and President Xi in APEC? Kasi po may observations na si President Xi medyo aloof siya during the APEC. Ngayon, dito sa ASEAN naman, you had a battery of speeches in the different summits which were very hard-hitting towards China. So, how was your interaction with them? Doon na tayo kay President Xi Jinping, no? May pinanggaling, nabasa ko sa inyo, di ba? Previously, meron siyang foreign trip, nagkaroon ng protesta, napapag-isip rin siya siguro. Maski sino naman siguro, no? Darating ka dyan, sasalubong mo sa akin, kaliwat ka ng protesta.
baka may anxiety. Hindi ko alam. No? Ngayon, yung hinighlight, nung naglakad kami doon sa isang activity sa APEC, na hindi raw kami nag-uusap, ito hindi ko alam for a fact. No? Every time kami nagkaroon ng interaction, parati may interpreter. Yung, pag sinabi ko sa kanya, good morning, sagot niya sa akin, Chinese. Nung naglalakad kami papunta doon sa function, wala akong katabing, wala siyang interpreter at wala rin ako interpreter. Nasa gitna namin si President Bachelet. No? So, medyo mahirap talaga mag-uusap kayo kung ibang lingwaheng gagamitin nyo. Yeah. Pero, sorry nabasa ko lang somewhere na parang aloof kanya. Hindi aloof, no? Talagang pag wala si translator, walang dialogue. Now, yung nagkaroon ng minor technical difficulty, sa isang session, sa isang retreat, siya una magsasalita. At yung mga, may nagdala na kanya interpreter. Yung interpreter niya, naagawan, ang paliwanag sa akin, no? May buton na ikaw yung, kunyari, ikaw yung Chinese translator. So sa yung priority mic, makikinig lahat ng ibang translator na magta-translate into other languages. Okay? Yung other translator, ang pinindot, yung parang main mic na mag-feed do sa iba. So biglang nalipat ng channel yung interpreter ni President Xi Jinping. Tapos nag-umpisa, pinahinto, nag-umpisa ulit. Nung paglipat namin ng channel, si President Obama parang sabi, dapat channel 1 yung English eh. Sabi niya, channel 6. O, lipat kami sa Channel 6. Pagdating sa Channel 6, yung mga operator, mabigla sinabi, dapat nasa Channel 1 tayo. Hindi naman kami in-episode, diniretso doon sa 1. Hinto na naman si CGP. Siyempre, napaya tayo konti doon. Ngayon, nung lunch, umuwi muna ako ng paumanin doon sa retreat. Tapos nung lunch, na late na lunch pa, nilapit ako at pinaliwanag ko yung paliwanag sa akin. Tapos sagot sa akin, mga technical yan eh. Nangyayari naman talaga yung maskisan eh. No? Parang sa dulo yung session, parang nag-thank you pa siya sa paliwanag. Pagka-edit ko, talagang tinanggap niya na wala tayong masamang intensyon. Nung umpisa, parang marami siguro iniisip, para minimal na minimal yung reaction ng kinakausap nung ating sumalubong na kalihim. Nung pauwi, napaka-animated raw. Nagpasalamat, nagsabing sana makabalik ka agad. Pati sabi sa akin nung cabinet secretary kasama, bakit di raw nyo tignan yung litrato dahil laki-laki ng ngiti. So, wala naman kami talagang bilat, no? Ang in-schedule nila sa akin kasi nung 11 bilateral. Okay. Nakita naman yung pinakahuli namin natapos na 9 ba yun? Parang parang damakotin eh. Anyway, suppose after that, i-dinner ko yung si Prime Minister Abe, montik na naging midnight snack. Siya naman may bilat kay Obama, kaya na-late siya. Hindi naman natin kasalanan yun. Pero ganun pa rin, yung medyo matagal-tagal na kami hindi kumain sa tamang oras. Kung nakakain man. How about si Premier Lee po dito sa ASEAN? Ano pong, kung nakapag-usap man kayo, ano pong naging feedback niyo dun sa naging speeches po ninyo? Well, wala kami wala kaming bilat. Nandun kami sa holding room nung kakarating niya, binati naman ako. Tapos sinubukan ko naman ilagay yung sitwasyon sa yung perspective natin na devoid of emotion. No? At may kasabay nun, yung nakikiusap. Kayo yung malaki. Kayo yung mas matagal ng sibilisasyon o kultura. Kayo leader kayo. Sa ekonomiya, politics, etc. Pwede nyo dalhin punta sa mas magandang kaayusan to. Ang sagot niya, more or less, at least, na-reiterate nila na yung tuloy natin yung mga pag-uusap para ma-formulate yung code of conduct. Sana nga, magkaroon na tayo lahat ng code of conduct. Sa akin pananaw, maganda na rin yung reaction niya. Siyempre, meron silang posisyon. Baka sa ngayon, hindi pa nagtatagpo yung mga posisyon natin. Thank you. Donna, giniginaw ka ba? Ay, sorry. Sorry.
Good evening, Mr. President. Earlier today, there was some sort of informal agreement or a consensus to come about, well, to conclude the code of conduct by next year. It was a rather unexpected development, and we were hoping that you could. I didn't catch that. By next year? Yeah. Hindi. Before the next EAS, supposedly it was proposed by the US and everybody was in agreement. Everybody's in agreement to come up with a code of conduct. Pero yung may deadline, hindi ako sure doon. Parang, kasi, sorry, kumisa yung language to come up with the formulations. Hindi ako clear if that translates to, di ba, nagkaroon na we raised the issue in Phnom Penh in 2012. Dahil 2002, sabi tama-tama, dito, ni-raise, yung sinubukan gumawa ng code of conduct, hindi nangyari, naging DOC. 10 years later, hindi pa tayo nag-uumpisang gawin yon. As a result, ang tanda ko, there were at least 2 preparatory meetings before we get to the formal meetings. So, hindi ako clear kung sinasabi yung a few more preparatory meetings before we get to the formal meeting. Siguro kung, I thought I was paying attention, pero hindi ko maalala yung may deadline na sinabi. Or baka nung sinabi, ng pagkaintindi ko, ituloy na natin itong pagpo-formulate by next year. At hopefully, we will finish all of the formulations. Parang ganun. Yun ang closest. Sir, related to that, you also signed the regional agreement on maritime cooperation. Could you just discuss the significance of that and how it's supposed to improve the situation in the sea with many names? Kailangan kong basahin ulit to get to all the details. Can I get back to you? I just want to make sure. Sa daming dokumento kong binabasa mula last week, baka mahalo-halo ko na. Well, pag nilalagay mo sa papel, nagiging very clear. Hindi na subject to interpretation and definition, hopefully. Pero if I can just get back to it. Sa totoo lang, meron mga, nasa airport na lang ako papunta dito, may mga hinabol pa sa akin 6 na creation of new courts na bill na mag-expire, 4 na para dito sa ASEAN. At wala naman doon, yung bill, yun medyo manipis. Creating a court, medyo template is yun. Pero yung mga kailangan dito sa ASEAN, minimum 1 inch sa thickness. This is preparatory to boarding. Great, pa-remind mo lang ako, para isasagot saan. Sir, good evening. Sir, how would you like to react on the statement of Vice Foreign Minister Liu Zhenmin that after their reclamation in the South China Sea, it will benefit the fishermen and the vessels that are crossing there, sir? Yun naman statement nila, di ba? For everybody raw. Kaya lang meron rin statement na, di ba yung dati? These are ours. It starts with the letter I am searching for the word. Hindi undeniably. Indisputably. Indisputable sovereignty. Oh, yan. So pag may sovereignty, pero open to all. It's a statement eh. Is there something na operational after that? Yung, baka yung next question dito, baka may sulong na a new island should have di ba yung 12-mile na privilege ng territoriality. Pagpupunta sa territorial waters, may mga requirements. O di, maglalabasan naman tayo ng code of conduct siguro doon. Siguro baka pwede naman para diplomatic ako konti. We hope that will be the case. We hope that right while it's being reclaimed, it causes tension. Once it's built, hopefully it will be the avenue to achieve achieve better relations with each other. If they really intend it to be used by all other parties, then hopefully that will be the outcome. Yung parang the reverse of the tensions it's carrying now. Kaya kung pwede yung diplomatic na dahil diplomacy ginawa ko dito.
Hi, sir. Good evening. Today, you and the other ASEAN leaders endorsed the creation of the ASEAN community by year-end. How do you think the Philippines can maximize economic integration? Do you think there are still policies we need to put in place or change to fully benefit from it? Well, can I ask Greg now to talk about the trade aspect? Sa haba nung ninegotiate niyang pagkatagal-tagal. He should be given an opportunity naman to get credit. Yeah, actually marami pa. In terms of mga tariff levels, halos wala na. But then you have a lot of non-tariff barriers that has to be broken down. And then sa services area, trade and services, even though marami na na-accomplish, marami pang pwedeng dagdagan doon, no? Na mga sectors, for one. Second, yung exchange ng mga professionals, free movement of natural persons. So additional sectors that have to be worked on. And then yung pag-offer ng services to each other. There's also still a lot of work to be done on the e-commerce side. Yung mga regulations, taxation, etc. Yung cargo, yung air. Yes, sir. Yung mga logistics. So, marami pa talagang pwedeng trabahuhin. Pero marami na rin, yung at least for the the member countries that have land borders. In a way, yun yung isang na-ratify na rin yun. Yes, sir. May connectivity na. So, they're putting physical rail lines. Plus yung, di ba pag na-inspect na sa isa, at nagta-transit ka doon sa others, para ina-accept na yung customs. Yes, sir. Harmonization ng mga standards, yung mga trade facilitation, so yung cross-border. So marami pa. Even the investment rules, yan pa ang hindi pa masyadong natatouch aside from yung mga minimum equity requirement. So the other investment rules, that's still to be figured out. So they issued a blueprint up to 2025, economic blueprint. So that will be filled up with more details starting 2016. Related question. Sir, in your meeting with President Obama, you brought up that the Philippines wants to join the TPP. Some analysts think that in order to do that, we have to change the constitution, particularly provisions on foreign ownership. What's your take on that view? And since previously you've said you don't believe there's a need to do that, does TPP change the context? Yung sa ngayon, di ba, may 12 members who have not come up with the rules on yung other countries who want to join. No? Meron tayo, tinutulungan tayo by several countries as to prepare for it. Ngayon, nahirapan akong sagutin yung tanong dahil, di ba wala pang patakaran? Sasabihin mo ngayon, we have to do the following to conform to the rules. So, hinuhulaan ko. Tapos baka naman magbago na gusto yung rules nila pag after, di ba, na-ratify na nila to. So, at may maglalagay sa YouTube niya na, ano ba naman sagot to? Baliktad doon sa tanong. Dahil nagbago na yung dynamic. So, if you don't mind, baka we should wait until they come up with the rules. RCEP. Regional. Siyempre, bibigyan natin kay Greg ulit yan. Okay lang. Kung may problem po dun sa FTA with China, tayo Medyo po na-miss yata. out namin. Tayo po Hindi, yata. pinirmahan na kanina. Na-resolve. Sir, kailangan daw yun ng TPP. Yung RCEP? Well, RCEP is, ngayon kasi, meron tayong, yung ASEAN has 6 partners. No, the +6, what we call +6, and each of them have a +1 agreement, except Australia and New Zealand, parang magkasama sila sa isang agreement. So we have agreements with China, Japan, Korea, India, Australia, New Zealand, so 6 countries. Now, what RCEP is trying to do, yung kasi 5 agreements yun, that ginagawa ng RCEP, buuin natin yung ASEAN 10 plus yung +6 into one agreement. Yun po ang ginagawa ng RCEP. So it's an ambitious goal na integrate na natin lahat kaysa maraming pa isa-isa, gawin na natin isang buo. Pero sa lawak subject to further negotiations, di ba? Yes, sir. So, kwanto, it's still ongoing. Ang target nga initially was end of this year,
But marami nang na-accomplish pero hindi matatapos this year. So parang dinicide that we will extend that deadline to end of next year. Okay? Makikikain na rin tayo. Local. Yes, sir. Ano nangyari sa kayo ngayon? Ano po? Hindi, sir, ano po, I understand po in your the last time that you met with the leaders of Congress, they pitched again for the income tax reduction. May we know what is your final answer on that matter? Hindi pa ako pwede mag-final answer dahil yung, sandali, can I just go to, I don't want to miss anything. Okay. Ang premise, i-review natin yung income tax rate. That's parang yung latest na narinig ko sa kanila. Para, sabi na, parang to keep up with the inflation. Okay. Pero just for everybody's knowledge, no? Yung under our watch, we have already actually given at least 96.8 billion. Ito kasi envision na 30 billion. No? 96.8 billion na tax relief over the past several years. No? Yung tax relief was brought about by the increase of the threshold bago sa 13-month pay, bago mo itatax. The previous figure was 30,000. Pag lumampas doon, taxable na. Naging 82,000 na ngayon. Okay? So, tinasa natin yan. Yung isa pa, yung tinatawag lang de minimis benefits. Ibig sabihin nun, nagkaroon kayo ng bargaining sa CBA. Ano, sabagat yan eh. Nag-e-echo tayo, bawa ka. Okay, nawawala ako sa thread of thought. De minimis. Yung, di ba, minimum wage, hindi ka taxable. Dumating yung, nagkaroon kayo ng bargaining, may porsyento na idinagdag, lumampas kayo doon sa equivalent to minimum wage. Ang sabi ng potential nun, itatax na kayo lahat. Maski, kunya, a few hundred lang ang dinagdag beyond the minimum wage, biglang taxable yung buong minimum wage. So, nirule na ng BIR na, sorry, sir, paano nga ulit yan? De minimis, nirule nyo, tinasan. Maraming tinanggal. Para hindi nga, previously hindi ka taxable, bigla na lang, nadagdaga kailandan, tax na lahat. Doon lang ginawang mechanism. That's already operational. Okay. Second, yung, tanda na yung nangampanya ako, sabi ko hindi ako magtataas ng buwis. Ang sabi ko, ikukolektahin natin, inandyan na. At sa totoo lang, no, ang target kasi sa tax collection administration efficiency was 16%. And we've actually done only 13.6. Okay. Karamihan ng, dami mga professional ulit, no, na nagbabayad, parang bahagyan lumaktaw sa minimum wage. So, we're talking doctors, lawyers, etc. Yung lawyers, no, na, huwag na natin pasukan na. Sabi ko naman in previous speeches, yung effect na yun. Para ba? Para of the estimated 2 million in that category, 400,000 ang nagbabayad. Yes, sir. So, ulitin natin na. May 2 million na sector tayo na dapat matax. Okay? Ang nagbabayad lang talaga, 400,000. Yung 400,000 yun, yun yung nagbabayad na parang bahagyan lumampas sa minimum wage ang kinikita nila. Okay, yun ang issue. Okay, now, saan napunta naman itong mga pondong to? For instance, yung PPP program has increased sixfold. No? At yung beneficiaries naman, from less than 800,000 to 4.4 million households ngayon. Lahat ng infra, upgrade, nasabi ko naman, sorry, ayaw mag-isir ang plaka times 3 budget ng DOH, 87% coverage ng PhilHealth. Yung infrastructure budget natin ngayon nasa 4% na ang value in relation to GDP. Next year, 5%. Sa school buildings na natapos to the tune of, I think we'll do something like, tama ba, 186,000 by next year. Okay. Yung backlog na millions na books at saka tables. I mean, hindi mo, pumili ka na. Hindi naman nilustay itong pera. Okay, now, anong issue? Hindi, nagtanggal na nga tayo nito mga potential na pwede pagkunan. Ulit ha, hindi, mali ba yung syntax? Ito yung mga, pag-usahin mo lang yung pag-kolekta mo. Nagawa natin lahat yan. Pag tinanggal natin ito, nire-review tayo ng mga credit ratings agencies. Kaya sabi nila, di ba, in a sense, ano ba gusto mong gawin? Ano ba resources mo?
tama ba yung pagbabudget mo? Sinusubukan ko i-translate to English eh. In a sense, English is, are you fiscally responsible? Okay. So, pwede ko i-shortcut rin sagot ganito. Bottom line lang, no? Babawasan natin yung revenue stream ng gobyerno, pupunuin mo yan. So, paano mo pupunuin? Ang sabi nila sa akin, late na raw ngayon para maghanap ng ibang pampuno. O baka yung tax sa soft drinks, yung mga may sweetener. Okay? Tinanong namin, pwede ba yung bank secrecy? Pwede ba yung... Maraming mga ibang tinatanong na, ulit bank secrecy, bakit importante yun? May 2 million doon sa professional sector, wala mang 1 million kalahati na nagbabayad, 400,000 which is 1/5. At hindi pa tama yung binabayad. May bank secrecy ka, medyo, ito yata kinita mo ha. Parang dapat yata ibayad mo ganito. Okay. Hindi na raw kaya ng Kongreso yun. Okay. End result, para magawa natin, dapat natin gawin, dadagdagan natin yung utang natin. Yung dadagdagan natin yung utang, hindi rin tayo nakikinabang doon sa dati mababang interest rate regime dahil doon sa easing na ginawa ng US Fed. Nag-declare na sila na malapit-lapit na sila magtaas ng interest rate. Pag nagtaas sila interest rate, lahat ng pera umiikot sa sistema natin, malaking pressure na bumalik sa mga high-income countries. Okay. So, pag dumating yung puntong yun, titingnan tayo yung credit rating agency, binabaan ang rating natin, mas mataas yung risko, pressure rin yung magtaas ang interest sa utangin natin. Ulit babawasan mo yung revenue stream, pampuno, para magawa yung parehong bagay, uutang ka, yung pag-uutang mo, baka magisusi na tumaas yung kailangan mo utangin. Tapos, pag lumaki naman yung deficit mo, baka naman sabihin sa atin, kailangan magtaas kayo ng buwis. No? Para hindi namin baguhin yung rating nyo. So, sa totoo lang, politiko rin naman ako eh. Ang dali-dali magpapogi na, di ba? Eleksyon. Bawasan natin ang buwis nyo. At sa totoo naman, 8 buwan na lang ako, hindi ko nasasagutin niya kung sakasakali may problema. Pero yung konsensya ko, paano? No? Yung ang daming sakit ng ulo, problema at mga walang kalutasan. Yung iba, sinusolve pa namin ng ganitong araw na to. Iniwan sa akin. Nangako ko, hindi ko papasa doon sa susunod. So, tanong ko lang nga sa Kongreso, sabi ko, malaki pressure sa inyo. Talagang pogi bill yan. Sana may balanse para sigurado tayong, baka naman, ayaw kong sabihin sa akin, pabawasan kong buwis nyo. Tapos baka naman, yung sumunod, tapos di ba, yung susunod sa akin magsabi, wala tayong magagawa, kailangan kong taasan ng buwis nyo. Murahin naman ako nun. Baka naman maalala pa ng taong bayan eh. Ako, nagmungkay, bawasan, na alam ko naman dadagdagan. Parang ganun eh. Ayaw ko naman masabi yun. So, ayaw mong pinaasa, tapos wala. Gusto ko masigurado, at yun yung dinidiscuss namin sa kanila, sana may balanse, may tatanggalin kayo ganito, saan natin babawiin yan, saan gaganda yung pangongolekta natin para mabawi yung mawawala dyan. Para sigurado lang tayong, di ba, lahat ng mga ginagawa natin, matuloy natin yung pagpupondo sa kanila. Ano yung pagdating lalo na ng kampanya, lahat ng mga nakinabang sa lahat ng ginawa natin, si farmer, narinig na yung iba si farmer sa Apayao, 70 kabans, inayos tinutuo yung irrigation sa kanya, 150 kabans per hectare. Yung bata na nasa Lanao yata. Anyway, tatay niya nagtatanim ng kamote. Yung pagtatanim talagang very, very basic yung tools, si Fatol, mga ginawa niya. Sabi niya, kinakain namin umaga, tanghalian, hapunan, kamote lang. At naghahati pa yung magulang niya doon sa isang plato. Sinusubuhan yung mas batang kapatid ng kapra-kapraso. Okay. Dahil sa 4-piece, no? Sabi niya, pagsusi ng pagkakat namin, pag-aaral. No? Dating yung 4-piece, nabigay sa pagkakataon. Ang pinaka-touching sa akin doon kasi, second to the last scene, sinasabitan siya ng 3 medalya doon sa eskwela niya. Pagdating niya sa bahay niya, yung pader nila, marami ng ibang medalya. Siguro mga 15 medalya na. Grade 10 na raw ngayon. 15 medalya yung nakasabit doon. Oh. Kung bigla lang babawasan mo yung kakayahan ng gobyerno tumulong na gano'n, paano itong gifted? No? Na nabigyan ng opportunity kayo, bigla mo sabihin, ay paano to? Wala na yung kakayahan eh. Tigil ka na ulit. Saka pupunta yung gano'n. Parang, di ba? Parang nagagawa na naman natin eh. Nakikiambag tayo sa kapwa natin. No? Baka naman
siguraduhin lang natin, mapagpatuloy natin yung kakayahan makiambag doon sa kapwa. Yun lang ang pakiusap ko doon. Pero na ano, siyempre, eleksyon, politiko, lahat ng nagbababa, mga headlines, nakakatulong sa kampanya. Pero ba, responsible, is that a responsible action? I'm not sure. That's why we're still studying the matter. My other question, the clock is ticking on the BBL kasi we're down to the last few weeks of Congress before Christmas and before the campaign break. So, how realistic are you still with the BBL, and may balak po ba kayong i-meet uli yung inyong mga allies for this? Consistent naman kami nag-uusap tungkol dito, no? Now, there is an expectation that they will be able to pass the budget on time, which means yung before the end of the year. That means that the quorum is there and present. Everybody has agreed na yung tatanggalin mo na yung focus sa darating na eleksyon. Dito muna sa trabaho. So, sa haba ng proseso ng pag-approve ng budget, no, wala naman nagsasabi sa akin sa ating leadership of both chambers na may problema yung budget. Chances are, may time, nandun na rin, matakal ng gusto itong BBL. And Frank Drilon, the Senate President, did have a press release stating that BBL is still a priority and kailan ini-schedule nila. So again, yung ulitin ko lang, no, and through you, baka pwede natin parating sa lahat ng involved, we really have an opportunity to change the situation and the reality in Mindanao. If we don't do it, no, in a timely manner, we leave it pending until the next administration comes, which means after June 30. And so many things might happen. And political, no? Are we sure that we will always have this combination of factors that has gotten us to the point that we really have a law that we are debating that can substantially change the situation? Ako, I don't want to risk it. You know? Walang guarantee na next time, when we get around to it, nandiyan pa rin yung mga nagne-negotiate in good faith na talagang totoong gusto, itong endpoint na gusto nila. Now, may mga internal, external factors na tumutulong para mangyari ito. Nandiyan na eh. Yeah. Bakit pa natin gagawin baka pasahin down the line kung pwede na maipasa na ngayon? Sir, on another issue. Sir, travelers have expressed concern, fear over the Tanimbala cases at the airport, while some groups have demanded for the resignation of some transport officials for inaction. How is the government now dealing with this situation? And can you give us an update on the initial results of the probe by the DOTC and NBI? Wala pang forward sa akin ng NBI. Okay. But correct me if I'm wrong, pero ito yung statistics na humarap sa akin. How many people pass through NAIA, as an example, per year? The figure is 34 million. Okay. How many of those were involved in a bullet case? Sorry, baka pag bullet, live, hindi live. Nung nag-report sila sa akin, total out of the 34 million is 1,200 incidents. Di man ako sure kung several airports yun eh. Assume na lang natin NAIA. 1,200, tawaran ko na parang 12 eh. Tawad ko na lang yung 12. Over 34 million. Medyo lead naman yata. Out of that 1,200 na universe, para shortcut na lang, there are, nung nag-report sa akin, 2 people who complained that they were extorted. Okay. Yung eventually yata, in between, after nag-report sila, another one who claims to have been extorted. The report reaching me is one of the 3 claims that he says, actually akin yan eh. Pero hindi ko pwedeng aminin dahil huwag ko na napasukan yan. Basta sa kanilang pamilya meron silang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng aminin. Pero hindi bala. Sabihin na lang natin hindi niya inamin. 3 out of 34 million. Okay. So dahil nga lumabas itong issue to, tatanong ko lang, para bang pwede ba natin sabihin na ang taas ng probability na magkakaroon akong ganyang issue kung gano'n ang numero mo? 3 out of 34 million. Ngayon, pero hindi tayo kontento dun eh. Talagang kinahanap ko, ilan ba ang taong involved? Meaning, ilan ba supposed to be na biktima? Sino-sino ba naka-duty at that point in time? Meron bang coincidences? Paano pinapasok ako na investigasyon? Basta in short, gusto namin ma-determine, meron bang ganyan o wala? Okay.
Meaning, gano'n, no? Na may naghulog ng bala sa bagahe mo. Alam mo, sorry, hindi ko lang matagal sa isip ko. You know, one of those na, di ba, naalala niyo yung bag na nasa side pocket, na may kandado, na abogado niya nagbukas ng bag, tapos yung abogado rin niya nagtagal ng pagkatahido sa side pocket. No? Parang, tapos nung lumabas, sabi niya, hindi, akin yan. Pero, di ba, siya yung nagbukas ng padlock eh. Presumably, bago niya nilagay na laman yun, nabuksan niya. Tapos yung gilid, bakit mo naman itatahi kung hindi mo ring na-inspection muna? Wala, observation lang yan. Okay. So, ang isa sa nahanap na in a subject rin na investigation at pinapaliwanag, yung OTS may nahanap na hindi tama yung numero nila compared do sa PNP. So, tinanong yung PNP. Kasi dati, ang sabi ng mga prosecutor, under the new law, possession, wala silang leeway. Basta meron, kailangan lang kasuhan. Ngayon, pag hindi kinasuhan, may penalty kagad yung non-feasance ang tawag. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Okay, now, baka gumulo usapan. So, iniimbestigahan yung mga polis, bakit may difference yung number? 80 supposed to be nasinta, parang 30 o 50 lang yung nakalist sa kanilang blatter. So, doon, yung dapat mo bang gawin na ilagay sa blatter, dadali sa piskal, i-investigate, ginawa mo o hindi. Pag hindi mo ginawa, parang that point in time, dapat may issue. Nung in-interview, sinay ko sa kay Chief PNP, initially, lahat sila, ayaw, yung mga na-question, ayaw magsalita, ayaw gumawa ng statement until kaharap nila yung abogado nila. So, nung kaharap nila yung abogado nila, medyo napapag-isip nila, bakit mo kailangan? Karapatan nila yun. Wala tayong issue doon. Pero ayaw mag-cooperate sa investigation. Ano ba pinaproblema nito? Ano bang tinatago mo dito? So, hindi pa rin tayo klaro na, ulit does that support the theory na merong racket ganyan o hindi? Meron yung inireport rin sa akin na, paano ba to? May tao, di umano, sumakay ng taxi, nakita niya si taxi driver, nilagyan siya ng bala, nagpatid siya sa bahay ng kapatid niya, tinanggal muna niya. Ang feedback sa akin ng DOT, tanda ko, hinanap rin nila yung taxi, hinanap yung tao, parang magdedemanda yata yung taxi driver na inakusan ng ganun. Dahil sa social media lumabas at mukhang hindi tama. Pero ulitin ko lang, no? Yung, dati, no, isa sa mga dinaanan kong problema, may lugar sa Sultan Kudarat, 30 katao nagkasakit, no? Isang barangay. Yun medyo, isang araw, isang okasyon, 30 nagkasakit. Tapos nalaman ko anong klase yung sakit afterwards. At saka had to deal with hindi ko pwede describe sa broadcast. Pero basically, tainted yung kabayong natanganan. Okay. Pero dito, balik tayo, no? Kung tama ang report pa rin sa akin na 3 out of 3 million, paano natin masasabi na may epidemic niyan? Yung antas ng probability mo mapapahama ka dito or pwede mo masabing may chance kang mabiktima sa ganito. So, naawa rin naman ako doon sa mga kawani ng gobyerno na kailangan namin balansehin eh. Pag sinabi namin, lahat kayo, wala kami tiwala. No? Di ba ka naman sabihin na, lahat kami, wala lang nakita. Nireport rin nyo bago nun, di ba? May taong nahulihan ng granada. Bago na nag-umpisa itong. Tapos lately, may nagdala sa Cebu. Baril. 2 baril pa yata. Nilagay sa maleta. Parang walang kakwenta-kwenta na equipment natin. Na hindi makikita yun. So, ulit kailangan kong balansehin eh. Dulo nito, preba. Prebahan natin. May nag-akusa, lapan yung preba. May preba ba nagpapatunay? May preba ba hindi? No? At the same time, yung seguridad ng mga, hindi lang naman airport, seaport, pati yung bus terminals. Alam mo niyo, nakita na naman yun eh. Sinamahan niyo ako ng pagdalaw ko sa, naalala ko seaport eh, Manila Harbor siguro. Di ba pagdating doon sa nag-i-inspection, merong kahon, ang daming kutsilyo, itak, brass knuckles. Sabi ko, bakit ang dami? Anong silbing kahon eh? Medyo malaking kahon. Sabi ko, bakit ang dami mong nandyan? Sir, lahat na nakumpis ka nandyan. Sabi ko, gagawin mo ng itak, sasakay ka ng barko papuntang Cebu. Or for that matter na lang, November 1, bago November 1, maglilinis.
Di ba? Medyo over na yung panlinis. Pero balikan ko lang na, naawa ko ng konti doon sa mga talagang inosente. Dahil mangyari na mangyari. Pati yung magkano yung in-extort? 30,000 raw. Sino-sino mga involved, di ba? Para sabi, may taxi driver, porter, si OTS, si police. Medyo, tapos ilang kaya yung siyempre, baka pag gano'n na may sindikato o di may supervisor, no? Kasali rin dapat yan. O, yung katabi na BID, di ba? Nasilip gano'n. O, isama rin nyo kami. Ilang kaya naghahati ng 30,000 na yan. Ano yung kapalit? Yung matibay yung batas, pag mayroong government official or employee na nagplant ng evidence, no? Ang penalty, sabi sa akin ng ating prosecutor general, is reclusion perpetua, 40. So, hindi ko sinasabing walang ganyan. At na yung ngayon dapat lumabas dito sa investigation. Pero yun yung initial na statistics. Pero pag nagbasa ako nandiyan, nanood akong TV, no? Para bang how many sa 10 taong papasok, yun kaya dyan madadali. Kada 10, 2, 3. Hindi naman yata gano'n ang nangyari. Medyo na-sensationalize at medyo may mga nakinabang na mag-sensationalize niya. Okay. Pero dulo nito, no, hindi tayo pwedeng dumaan sa haka-haka. Kailangan naman natin hanapan ng preba, one way or the other. Patunayan ano ba ang tama. At pag napatunayan ko ano yung tama, di ba? Kung may guilty, parusahan. Kung may inosente, matanggal naman sa kanya di ba? Yung stigma na may ginawa siyang kasalanan. Ngayon, sasabihin ng ibang tao, bakit ang tagal-tagal na investigasyon? May talagang gagawin mo to. At yung nag-isip na gawing issue to, alam rin niya yun. Gandang issue to, mapapahaba natin ng ganito katagal. Di masasagot ng matino kagad. At pag gano'n na hindi nasagot naman, papalabasin naman natin, hindi na kaya sagutin. May nag-isip talaga dito. Sama ka na rin sa imbestigahan namin. Sir, will the administration party change its strategy to boost the chances of Secretary Mar's bid for the presidency since he continued to rate poorly in recent surveys? Depende sa pantingin yan. Di ba dati 4%? Yung 4 naging 20 plus, times 5 kagad yun, pero meron pang lampas ng 25. May margin of error yung survey na kinukot nyo siguro huli. Normally plus or minus 3. O di sasabihin sa'yo yung diferensya niya at saka yung supposed number 2, nando sa margin of error. In other words, statistically tie. Malayo pa tayo doon sa eleksyon. Hindi pa na, di ba, ang team ng kampanya namin, tuloy yung daang matwid. Gagawin very apparent sa lahat ng Pilipino, ano ba actually yung daang matwid? Ano ba napakinabangan ng taong Pilipino dito sa daang matwid na to? Aminin ko sa inyo, no? Pati ako nung nakita ko yung... At ulit walang script na video to. No? Naganap ng mga magte-testimonial. So doon sa isang lugar, ang salita nila sa lugar na yung Ilocano. Dahil kukunan siya ng TV, para maintindihan na mas marami, magtatagalog ako. Kalagitnaan, nakalimutan niya yung Tagalog word. So medyo mahaba-haba yung sinesearch niya kung ano yung Tagalog equivalent nung nasa Ilocano. Pero nga, sabi niya, para yung isa, sa lugar namin, malayo yung ospital, walang karsada. Okay. Maglalakad kami sa gubat, 2 araw. Kaya marami na rin kami nilibing doon sa hindi na umabot sa ospital noon. Ngayon may kalsada kami. Minuto na lang papuntang ospital. Yung tao rin yata yung nagsasabi na pag mamamalengke kami nung araw, kung kaya lang namin bit-bitin. Ngayon dahil may kalsada sila, kumanda na. Doon sa same community, yung bata, high school student raw siya, naging tourist guide na siya dahil pwede na silang i-access ng ibang komunidad. Tourist guide siya, hindi ko naalala ko ano eh. Ang sinasabi niya yung allowance pero may iba siyang term doon sa pasustento niya. Yung kinakwento ko sa inyo, puro kamote kinakain. Si farmer na from 70 kabans, naging 150 dahil matilo yung irrigation. Yung mga, basta ang daming, turo nyo maski ano lugar, hanapin nyo, yung ang dali magturo nung kaya magsabing, eto napakinabangan namin. No? Etong bakit
At sila nagsasabi, at kaya kami magtutuloy ng tuwid dadaan. Mula sa hindi kami pinapansin, ngayon kami kinukonsulta. Ano naman yung kapatid natin Muslim, sa Davao yata nakunan yun. Anywhere and everywhere. Ngayon, ulitin ko, hindi theoretical eh. Hindi yung politikong nangako na pako. Dito may preba. At sila na magkakampanya, sila na magsasabi. Gusto namin ituloy nangyayari ngayon. So balikan ko lang, no? So statistical tayo. So parang number 2 na. Tapos ulit, no? From 4 to 20, medyo, yun hindi na mapapaliwanag ng margin of error. Yeah. Sir, what's your view on the SET decision on the junking the disqualification case against Senator Grace po and the presidential bid of Mayor Duterte? Pwede ba sagutin yung kay Duterte na para sagutan rin doon kay Grace? Dahil at the end of the day, hindi ako kasama kasi doon sa magde-decide. No? If it goes to COMELEC, I'm not part of COMELEC, it's an independent body. Goes to the Supreme Court, same thing. Okay? Pagdating kay Duterte, ano man tamang impormasyon? Para magsi-speculate na naman ako eh. For instance, adapt siya ng PDP laban. Oh. Tapos may lumabas na storya, yung kandidato ng PDP laban nag-file raw for mayor, imbis na for president. So pag sinabi ko, pwede mo siya mag-file, speculation. Wala naman akong copy ng document. Baka naman sabihin, hindi yung document itself, pero yung intent. Oh, yung next line doon, hindi kaya nagkaroon ng, may magtatanong naman, hindi kaya nagkaroon ng extension period si Manong Digong. May deadline kung kailan magpa-file. Oh, biglang ngayon, pwede kang mag-file after that period. So lahat nun, speculation. Wala akong tangan na ano. Alam niyo parang, one, hindi ko tangan, literally, kung ng dokumento. Number 2, hindi rin ako magde-decision eh. Kaya yung opinion ko, pare-pare lang yung opinion natin. Kaya pag lumabas lahat ng facts, siguro mas maliwanag. Okay. Now, yung sa Senate, I think yung makatapos na naman sila, I think they should be the ones to explain why they decided in this manner. But again, I think I've stated it publicly before. Senator Grace wants to run. At the end of the day, di ba? Sovereignty resides in the people, let the people decide. Para at the end of it, no? Sana, alam niyo, may standing joke raw sa Pilipinas eh. Kailan ba nangangampanya sa Pilipinas? The day after elections. Yung for the next election, the day after this election, kampanya na. Baka naman pwedeng in between election, puro trabaho. Ideally, sana ganoon tayo. So kung ganito makiki-speculate ako, no? Pwede naman tayo magtrabaho muna ba? Wala pa yung campaign period na formal for everybody. Lalo na yung mga senator, baka gusto nyo tapusin si BBL at saka i-approve na rin nyo yung budget. No? At tapos na rin naman sa inyo yung proseso. Well, siyempre, pasasalamat sa kanila. Pero kung hindi natin iiwan yung debate, tatagalin natin yung oras naman doon sa debating mas kailangan natin ngayon. Again, no? Baka ulit-ulitin ko na, BBL, budget. Budget and BBL, pwede mauna isa sa isa. Ano? I-approve lang nyo pareho bago matapos yung taon.